ka-Strike Patrol, muli kami nagbabalik para sa pinabagong episode ng Strike Patrol! Ako si Joy! And I sa ganda! Tanya Junita! At nandito kami ngayon sa Strike Fire and Rescue Village dahil titignan natin kung ano nga ba ang mga pwede natin gawin na training sa mga dapat gawin sa panahon ng sunog at ng earthquake. Kaya kasama natin si... Bero! Ang kaibigan nating Bombero! Kasi dapat may kasama tayo, naging apat tayo. Yes. Siya ang makakasama. Siya ang magtuturo sa atin mamaya at magtuturo kung paano nga ba magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa sunog. At para sa kaalaman ng lahat, ang Strike Fire and Rescue Village ay ang pinakakauna-unahang ganitong pasilidad sa buong Pilipinas! Unang-una yan sa City of Bacoor sa Barangay Molino Congratulations po sa aming Mayor, City Mayor Strike Biribilla, katuwang ang aming your Sir Vice Mayor Rowena Bautista Mendola, at syempre ang aming sangguniang pagmusol from District 1 and District 2. Ayan! Kaya naman, tara samahan nyo kami ikutin ang Strike Fire and Rescue Village! Woohoo! Come on. At nandito tayo na ngayon sa loob na kung saan alamin natin kung ano ba meron dito sa loob ng Fire and Rescue Village. Kung ano ba meron dito talaga. At nakasuot na nga siya ng kanyang fireman uniform. Yes, ito ang kanilang mga sinusuot kapag meron silang nire-respondihang sunog. Yes, taga to. Mainit siya. Mabigat siya. Dito sa loob, hindi kasi may aircon. Oo. Pero mainit talaga at medyo mabigat siya. And I think made siya for special Tingin mo- material talaga. Tingin mo same lang feeling ni Jollibee pag Pag naka-mascot, hindi ko alam eh. Chichen. Okay, kaya nandito tayo ngayon sa Strike Fire and Rescue Village dahil aalamin natin ano nga ba ang prosesong ginagawa nila dito. Dahil balita ko, maraming pupunta dito para magpa-train. Oo, mahalaga mga yun. bata of all ages at nationwide. Alam mo kasi dapat mas magandang ginagawa ng ating butihing mayor, Yes. Strike Biribilla, kasi dapat bata pa lang alam na nila. Kasi kalimitan, naiiwan sa bahay mga bata. Dapat alam na nila yung anong gagawin nila pag ganyan. Yes. Ang Awareness. Yes, Oo, correct. kasi parang- Oo. Nasabi ko na dapat yun, naunahan mo ako sa awareness. Ayun. Parang yung elementary tayo, di ba, Mimi Aiza, na parang hindi naman tayo trained, ang alam lang natin, lumabas ng bahay pag may apoy. This time, tutulong tayo para maapula ang apoy. Yes, ano ba nga dapat nating mga tips na parang gawin natin? At Oo, ano nga ba ang mga tamang gawin kapag may sunog? Tara, Yes. samahan niyo kami. Correct! Mika na. Ito, ang una, nandito na tayo. Ano po ba ang diet na ginagawa nyo? Ay, tama. Oo, Yun. tapos gusto ko yun. Yun, no? Gusto Oo. ko i-try, di ba? Yes, oo. Anong exercise mo? Eh, gano'n na. Ay, grabe. Eh, gano'n katagal na siya dito sa BFP? At ang maganda nito, kahit, yes, 2 taon na siya dito, maintain niya pa rin ang kilay niya. Para sabihin ko sa'yo, ilang buwan pa lang to. Parang ba to? Perfect naman. Okay, para na, Ayan, para tignan tulungan natin ang tayo. chismisan dahil merong tutulong sa atin para i-tour tayo sa Strike Fire and Rescue Village. So ito ang ginagawa nila kapag may mga pupunta tayo ditong bisita na gusto magpa-train patungkol sa tamang pag-aapula Correct. at tamang gawin sa panahon ng sunog. Okay. Alright, tara. Ayan. Ayan, si Sir Marco. Moralina. Ayan. Sir Marco. Aray. Ganun dapat naman tayo, Sir Marco. Ayan po, Sir Marco. Chismis na kapag nasa BFP, mga gwapo. Oo, tsaka magaganda ang katawan ni Sir Marco. Sir Marco, kwentuhan niyo muna kami, ano po ba meron dito po sa Fire and Rescue Village? Dito po sa Fire and Rescue Village, dito po matututunan po ng mga bata yung kauna-unahan po, fire safety. Okay, no? Sa murang edad nila, matututunan na nila paano sila lalabas sa bahay nila. Kasi karaniwan po, nagtatago yung mga bata sa CR kasi na may tubig daw doon eh. No? Pero dito, tuturo namin paano sila mag-evacuate, kung ano yung mga dapat gawin nila during fire and during earthquake. So, hindi lang tutungkol this- sa sunog, pati sa earthquake. Sir Marco, kanina pinagsuot kami ng isa nating mga kaibigan dito sa BFP ng parang suit or uniform ng mga bumbero. Ano po bang tawag natin dito? Firefighting Uniform. Firefighting uniform. Gawa po sa ang material to, Sir Marco. Ano ba to? Fireproof ba to? Hindi po siya fireproof, pero nililes nito yung init na pwedeng madarang ang mga bumbero
during fire operation po. Opo. Wow, gusto ko yung madarang sa init. Alam niyo, Okay, wow, so madarang bago talaga. pa tayo Parang nadadarang madarang ako. sa init, sasamahan tayo ni Sir Marco at Mag-ikot. iikutin niya tayo dito sa ating Strike Fire Rescue Village para malaman natin ano nga ba ang mga tamang gawin at paano nga ba ang tamang paraan ng pag-apula ng sunog. Yes, okay. Lika na po. Okay, nandito na nga tayo sa Sa- first step kapag pupunta kayo dito sa Strike Fire and Rescue Village. So Sir Marco, ano nga po ba ang dapat nating gawin kapag pupunta po dito ang ating mga kabataang gustong matuto or mga bisita po natin nationwide? Okay. Una po sa lahat, syempre, may contact number po tayo. Dito po talaga, nagpapaschedule po talaga para may isaayos po natin yung pag-visit po ng bawat Bacorenyo or ng bawat ibang mga bisita na gusto pong pumunta po dito. Alright, so una pong gagawin natin Sir Marco ay... Schedule na po sila. Diretso po tayo dito. Registration, syempre po. So may registration Okay, area po tayo dito. registration Ano area pong ginagawa sa registration area? Ano pong mga kinukuhang detalye? Kinukuha detalye, pangalan nila, number, tagasan po sila. Then binibigay na rin po namin, upon registration po nila, pinapascan na rin po namin ang QR code ng ating FB. Oh. Okay, ng Bacoor, na kung saan mas maraming magiging followers ang BFP Bacoor at yung ating website, yung ating Facebook account ng Bacoor. At syempre, pag napalo nila yon, mas maraming makakaabot ng mga pinopost natin doon fire safety tips. Yan. Kaya pinapaskanan namin sa kanila yung QR code. Mautak ang mga taga Yes, PFP. magaling. Magandang ano yun, magandang ano ba tawag doon? Para 5, 4, 3. English, two words. ang hirap kasi Sir Marco won't tingnan para alam ko. Alam mo, ang bongor to, parang nagtitinda lang ako ng Yakult. Yung outfit ko parang nagtitinda lang ng Yakult. So, nandito tayo ngayon sa orientation area. So, after ng registration, after nila maglagay na kanilang pangalan, contact details, location, at syempre mag-scan ng QR codes ng FB at website ng Bacoor BFP, pupunta na tayo dito sa area ng orientation. Sir Marco, anong ginagawa kapag sa orientation? Okay, may ipi-play po kami ditong video na kung saan makikita nila yung magiging flow ng kanilang pagbisita at kung ano yung mga facility na expect nilang mabibisita nila at may experience sila dito sa Fire and Rescue Village. Usually, gaano po katagal ang orientation? Karamihan po ito, nasa 15 minutes. Opo, 15 minutes po. 15 minutes. So, yung mga, ano pong madalas na bisita nyo dito? Puro bata lang po ba o may mga kaedad po namin na mga 18 years old? Karaniwan po talaga mga bata, lalo na sa mga, nung nakilala to, yung mga private school, Mga field trips. field trips po, educational tour. Alright, so after natin mag-orientation, upo po tayo Apo. dito kunyari at makikinig tayo kay Berong. Tapos Pero- habang ikaw ay nanonood, pwede ka dito magpamasahe. Ay, pwede. Pagkatapos po, Pwede na po sila magsuot ng mga PPE na bombero, mga pambata. Tulad na ito, ganito. Tulad po niyan. Mini version. Okay, so mga bata lang po ang merong uniform ng ganito. Opo. Tour na tayo. ang pogi ng tour bus natin. Pwede magkape. Samahan niyo po kami. Paano ba talaga? Uy! Alam niyo, masisira niyo yung Strike Fire and Rescue Village. Sir Marco, ano pong gagawin pagkatapos natin mag-orientation? Okay, ang susunod na step po natin is yung home safety. Home safety. Ito. Sige, Ano po? pasok na tayo. Pasok tayo sa home. Napakasarap sa home safety. Yes, correct! At home safety ka. Tama. Ang ganda! Karaniwan po, ganito po yung setup sa bahay. Karaniwan. Karaniwan po. Karaniwan po. Yan, may sala, may TV, then parang personal room. Yan. Okay? Ito Then, lang, ginawa niyo to para... I-demo ang demo. Usual na setup sa bahay. Apo. Okay. Yun lang. Then, tulad po ng ating mga placards dito, tuturo dito sa mga bata lalo na every time after na gamitin ang mga appliances natin, mga TV, yan, unplug when not in use. Yan, tinuturo po natin yan sa mga bata. Then, avoid plugging too many appliances, no, sa ating mga extension cords.
Oo. So dapat ipacheck din natin yung mga saksakan natin. Kahit man lang once a year. Tama po ba? Opo, at least once a year po. At least once a year, pacheck natin yung mga saksakan kasi may mga tamang wattage per appliance, may tamang wattage per extension sa paggamit. At dapat alam po natin yun dahil doon nagkukos ng short circuit na minsan nagli-lead to sunog. Maraming salamat po kay Chief Inspector Joy para Di sa ba po kaalaman. karaniwan po sa sala dito naiiwan yung charger na nakasaksak eh? Opo, Pwede po karaniwan ba yun? yan. Pwede po mangyari yun, lalo na ang dami nating ginagawa masyado, pinagsasabay-sabay natin yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Yan. So bawal na bawal, ayan nasabi ng ating from BFP mismo kay Sir Marco, wag na wag kayong mag-iwan ng kahit anong appliances or charger na nakasaksak at walang tao, unattended. At dahil po dyan, uuwi muna kami, naiwan ako. Okay. Naiwan ako. Once na nakasaksi ang mga nakasaksi tayo o yung mga bata ng isang insidente, sunog man yan or kahit anong insidente, nandito yung mga hotline. Dito sa Bacoor po, no, 161, pero nationwide meron po tayong 911. Then sa Bacoor po meron tayong 161. At kung sa aming department namin, meron din naman. Yan yung po dapat gawin natin, maging kalmado habang nakikipag-usap sa kinatawagan natin. Next po is magbigay ng complete information. Una po dyan yung exact address, kung ano po kung saan po nagaganap yung sunog, example. Then nearest landmark, yung specific landmark po, no. Dapat po yung pinaka-landmark, kunyari po 7-Eleven, yan, ganun po. The next po natin is, ano ba yung involved? Nasusunog ba? Bahay po ba? Damuhan po ba? Okay po, mga ganon. The next po natin, magpakilala po kayo. Ibigay niyo po yung inyong full name. The next po, ang inyong contact number. Na kung saan, pagdating po namin sa site, mas ma-confirm namin sa inyo bilang tumawag sa amin kung saan ba talaga yung sunog. Oh, maganda yung proseso, no? So, dapat natutunan talaga ng mga bata, lalo na sa mga may anak dyan na mga nasa grade school, Grade school. kung paano ang tamang pagtawag at yung address. Kasi usually sa mga bata, ang tinuturo Hindi lang, nila alam. sinong mama mo, sinong papa mo. Yung palayaw. Oo, Kalimitan palayaw lang. mommy yung at magulang. daddy lang ang alam nila. So, dapat ituro natin yung mga detaling dapat nilang malaman, lalo na yung Mga address parents. nila. At ang pinakamahalaga, ma'am, yan, mag-post po tayo sa ating mga tahanan ng mga emergency numbers. No, okay po. Tama. Ng bumbero, ng pulis, ambulance, hospital na malapit sa atin. Para po in any incident po, emergency cases ay madali po tayong marespondihan. So, dito sa Bacoor, meron tayong emergency hotline. Yan ay 161. Sa BFP po ba, meron po ba? Meron po kami, ma'am. Meron din po. Okay, so, Niya yata pag tumatawag sa 161, Opo. pag kunyari ang tinatawag na is for sunog, fire, ibabato nila sa Ibabato. BFP. So, sa mga kailangan ng tatawagan in case of emergency, sunog man yan, earthquake, natural calamity, or any disaster na kailangan nyo ng rescue, dial 161. Dito lang po yan sa Bacoor. Alright, moving forward. At andito tayo ngayon sa ating third step kung saan Nakalagay, I know your fireman. yes, dapat alam nila kung ano yung mga gamit na pwedeng gamitin pag nagkaroon nga ng sunog. Okay? Ang firefighting equipment po ng bumbero, una po itong ating bunker, ito yung upper PPE, then trouser, then meron po tayong fire helmet and fire boots na kung saan mapoprotektahan po kami pong mga bumbero during fire operation po namin. Okay. Then, kung sa pulis po naman, meron silang barel, kami po ay merong nozzle. Na kung Nozzle. saan dito po, ina-attach po natin ang ating fire hose. Okay. Then yung fire hose po natin, naka-attach naman sa ating fire truck, sa ating water tank. So, then, papaganahin po natin yon. Magkakaroon po yan ng pressure bago po tayo bumomba ng tubig. Mag-apula ng apoy. Kailangan muna pong ulit magkaroon ng pressure to. Opo. Ang Bago- ating truck po ay may pump po yan. Okay po. May direct, may indirect. Okay po. Then, ino-operate po yan doon manually. Then, pag sinabi po na pressure, kakaroon po ng pressure yan. Then, mag-aapula na po tayo ng sunog. Okay. paano naman po to? Bakit may mga ganito po tayo? Meron tayong Ayan. parang axe at saka ano po ba? Parang Okay po. crowbar.
In case po kasi na, kunyari, sarado po yung isang bahay, establishment, no po. Pero bago po natin gamitin yan, nagpapaalam po tayo. It's either sa may-ari ng bahay o kaya po sa mga barangay official. Sir, meron po ba tayong ma-advise sa mga nagpapagawa ng bahay o gusto, Opo. of course, enhance yung security ng bahay nila? Meron kasi tayo minsan na usap-usapin na, ay, hindi to pwede kasi mahirap pasukin ng bumbero yan. Lalo na yung mga grills sa bintana. Okay o kaya po. may mga grills sa pintuan. Kasi syempre added security po siya, Opo. di ba? Ma-advise po ba yun ng BFP pagdating, of course, sa pagpapatay ng bahay? Syempre, pagdating ng sunog, mas madali pong maapula sana kung walang mga grills. Opo. Yung mga grills naman po talaga, yan ay nakadepende naman ho talaga. Pero ina-advise nga ho namin na meron po talagang grills yan. Pero meron po yung tinatawag po natin, may exit po yan. Na kung saan, kahit may grills po yan, merong lalabasan yung ating may exit po yun. So yung grills, kung magpapagawa po kayo sa ating mga tahanan ng mga grills, maigi na yung grills natin, may May buksan pwedeng na. buksan. Part din po ng aming pagresponde sa sunog ay isa po ito sa pinakamahalaga din po ang ating SCBA self-contained breathing apparatus. Ano po yan? Pasok po kayo sa area na mauusok. Tama Opo. po ba? Ayan. Yan, nagamit tayo nito na kung saan mapoprotektahan natin yung sarili natin sa mga toxic gases tulad po ng mga usok. Ayan. Yan, okay. Tinuturo sa atin kung paano ang tamang proseso. Ito po yung sinusuot ng mga bumbero po pagpapasok sa mga usok. Opo. Sa mga usok Kahit sa hindi sunog. po, sinusuot na po namin ito na kung saan maprotektahan kami sa mga toxic gases. Kumbaga, ito yung overhead technique na pagsuot po ng ating SCBA. Okay po? Kabigatan Ayan. natin. Mabigat nga siya. Oh my God, para kaya ko ba yan? Pag bumbero pa naman, kailangan mabilis ka kumilos. Ilan po ang recommended na minuto para sa isang bumbero na makapag-uniform at rumisponde sa site ng sunog? 1 minute po. 1 minute Ha? dapat nakasuot na kayo. Dapat nakasuot na po, then after 1 minute, nakaalis na po. At least po, pinaka ano na po yun. 1 minute, sir. Kasi- Maisuot ito, yan. Ito po. Okay po. Na in case po, kasi kung isa lang ang ating exit sa bahay, no, at doon nagsimula yung sunog, wala na tayong kung wala na yung Opo. secondary exit, possible talaga na matrap tayo sa ating mga bahay. Okay. Pero pwede man talaga na kailangan may expired. Isa pang isa pang Opo. pinto. At yan po yung talagang pinapatupad namin kahit po nagpapagawa po tayo ng bahay. Kung wala pong pinto, pwede po sa bintana. Opo, Kasi pwede kung naman diba, po. Ang setting minsan, lalo na pag mga nasa area na dikit-dikit ang bahay, Bintana magkakapit lang, lang. no? Wala talagang lalab. Ito naman po, ito po yung setup karaniwan po sa mga business establishment. Yan, mall, sinehan. Opo. Meron po tayo ditong alarm, fire alarm. Po. Meron po niyan manual, then meron din po naman automatic. Yung meron po siyang panel na kung saan magkaroon ng sunog sa isang area, sa isang establishment, sa isang building, automatic yun, mag-a-alarm po yan. Then meron po tayong sprinkler. Ito. Yan. Opo, Once po, sprinkler naging- system. Opo. Then once na pa-trigger po yan, yung ma-reach niya yung init, Matic. automatic po, Yes. maglalabas po yun ng tubig. Sprinkle, yeah. Ito Okay po. Emergency light po yan. Okay. In case po Na mawalan ng kuryente, kasi karaniwan po yung ganyan. Pag nagkaroon ng sunog, karaniwan nawawalan po ng kuryente, meron po tayong always emergency light na kung saan yung ating mga empleyado o yung mga tao na nasa loob ng isang building or bahay, may ilaw pa rin sila na kung saan yung ilaw na yan po, always yan, i-guide sila papuntang exit. Ito pong setup na to usually sa mga commercial establishment. Yes po, ma'am. Sa bahay naman, paano tayo magkakaroon ng Alarm. sarili nating Improvised alarm. Opo. Yung Yung smoke smoke detector. detectors. Yan po karaniwan yan sa mga rooms. Sa office. Opo.
Ay, sa office, yan, pwede sa rin rooms po. pala. Pero pag sa bahay po, karaniwan po yan sa mga sleeping area. Opo. Sleeping area. So, kailangan meron tayong mga... Smoke detector. Smoke detector. Battery-operated po ba yun? Battery operated po yan. Then, i-ano lang natin, i-maintain lang natin. Kunyari, yung battery is kahit mga every 3 months, 2 months, palit po tayo. Parang dito kasi, ito kalimitan sa mga opisina, sa mga business. Ito pang bahay. Bahay Ang mga po. sa tahanan, sa bahay, sa mga simpleng kagaya ko, maglalagay lang tayo ng ganyan. Tama po ba ako? Opo. Ito sir, fire extinguisher. Dapat din ba meron tayo sa mga bahay natin? Opo, meron po dapat. Sure. Natin si Sir Marco, Sige. ano nga ba yung iba't ibang klase ng fire extinguisher? Okay po, ito po yung ating mga fire extinguisher po, ano. Meron po tayong 3 uri ng fire extinguisher. Based po sa kanyang, meron tayong 4. Pero ngayon po, meron po tayong 3 based sa kanilang color at sa mga gamit. Hala, iba pa pala yun. Opo. Ay, oo, kasi lagi pula lang yung nakikita. O, sa bahay. Ano po ba ang pagkakaiba ng tatlo? Okay, bukod po sa kulay, ito pong itong red po natin, ito ay dry chemical. Okay po. Dry chemical. Opo. Ito po ay pwede natin gamitin sa mga Class A fire. Ano ba yung Class A fire natin? Lahat ng bagay na pwedeng mag-produce ng abo. Kaya Class A, abo. Wood, papel, plastic, okay po. Then pwede rin po siya sa Class B fire, na kung saan, palatandaan po natin dyan, mga nagbo-boil. Ibig sabihin, mga flammable liquids. Yun po. Pwede po siya sa mga flammable liquids. Then letter C po, palatandaan natin dyan, letter C, electricity or current. Yan. Pwede po siya sa 3 klase po ng apoy po. Itong kulay pula po natin o ating dry chemical. So, sa mga household po, pwede na po yan. Na Pwede kulay na po pula yan. ang nasa bahay natin. Yes po, ma'am. Okay. At how about the blue and the green, sir? Then, sunod po natin itong blue. Ito po yung POM, okay? Stored pressure type, no? Na kung saan ito yung naglalabas ng POM o bula. Okay po? Pwede po siyang gamitin sa A, Class A fire at Class B. Hindi po siya pwede sa Class C kasi po water-based po ito. Okay. Siyempre po, water po, best conductor po yan ng Ang electric. electricity. Okay. No? Hindi po siya pwede sa mga kuryente. Sa mga So, kuryente. may tatlo tayong Electrical fire. classification ng sunog. Class A, B, B, and and C. C. Class A natin ay yung mga nagpo-produce ng abo. Abo. Opo. Class B natin is yung mga nagbo-boil. So, yung mga flammable na mga materials. Gasol. Tama Yes. ba ako, gasol? Class C Ah. natin ay electrical. Opo. Ang gasol po, saan natin siya makaklasify? Ma-classify natin siya kasi ang LPG kasi ano yan eh. Air. From solid, yung tangke niya, then liquid yung nasa baba, then paglabas niya is gas. No? Pero karaniwan po siya ma-classify na rin natin as B. B, flammable. Flammable. Okay. So, how about the green, sir? Then the green one, ito po ay HCFC. No? Hydrochlorofluorocarbon. Hydrochlorofluorocarbon. Okay po. Pwede rin po siya sa A, sa B, at sa C na fire. No? At ito yung sinasabi namin na environmental friendly. No? Kasi ito ito yung karaniwan po sa mga office. No po? Kaya po nire-require namin ito sa mga office, lalo na po yung may mga computers, may mga personal computer po na ginagamit, no? Once na magsimula po doon ng apoy, pag binuga po natin to, hindi po masisira yung ating unit. Oo. Bakit may different classifications po tayo? Kung pwedeng ito na lang naman na pula kasi pula kaya naman na pula. Kasi syempre po din sa atin, kasama naman po lagi yung marketing eh. Kumbaga, yung marketing natin. Then, pangunahin na po sa mga gamit. Kasi eto naman, hindi naman natin to kailangan kung sa bahay lang. Okay po? Pwede na po tayo dito. So, ang suggested po natin sa mga household ay yung kulay pula. Opo. At syempre yung mga ML po yan, di ba? Paano po ba ang sukatan ng mga fire extinguishers? Okay po. Ito po yung by pounds, ma'am. By Ito po yung pounds. tinatawag na 10 pounds. 10 pounds. Opo, na dry chemical fire extinguisher po. Pag sa bahay po ba nakadepende sa square meter, sa laki ng bahay, ang pounds ng fire extinguisher po natin? Opo, then sa dami po, kasi yung pag 20 pounds naman, masyadong mabigat, enough na po siguro to kung medyo malaki Para yung bahay handy lang natin. konti. Opo, medyo handy lang konti. Pwede na pong 3, 2 sa bahay. 10 pounds. Saka po, pag bumili po kayo ganyan sa mga online, check nyo rin po yung unit.
Okay po. Lalo na sa ating pressure, baka ang pressure po ay wala sa kulay green. Ibig sabihin po, down pressure na siya. Wala na po siya ditong Naman. pressure. Hindi Hindi, pag binomba po natin to, hindi na po lalabas yung dry chemical. So, kailangan ang pressure, ang pressure Yun. arrow niya ay nasa color green. Great. Okay. Okay. Sige. So, moving forward. Okay Sir, po. ito Let's po. go. Common na tanong, nag-e-expire po ba ang fire extinguisher? Yun po yung dating termino, no, na nakasanayan ng mga tao po, no. Pero ang tawag po namin dyan ay preventive maintenance. Preventive. Na kung saan sa ating mga business establishment po is 1 year lang po ang Okay. 1 year lang po nire-renew o pinipreventive na po natin ang ating mga fire extinguisher unit para masigurado natin na serviceable siya, magagamit natin siya ng efficient pag nagkaroon po ng mga fire incident. Pwede po ba siyang i-dispose lang ng halimbawa sa may dadaan ng truck ng basura, ganun Ay, lang hindi na? po, ma'am. Hindi. Kasi nagkaroon na po ng insidente na ganyan na nakakuha yung ating mga ngalakal. Then, pagkakuha niya, biglang siguro nagkaroon ng ng leak ng pressure. Sumabog. Mhm. Kaya hindi po dapat siya ganun Oo, na hindi. dinidispose basta-basta. mga fire Not extinguisher used. na kailangan ng preventive maintenance, Opo. due for preventive maintenance, dahil hindi po expired ang term natin. Opo. Saan po namin siya pwedeng dalhin? Pwede po ba namin dalhin dito para tayo na po sa BFP ang mag-dispose? Sa BFP po ay hindi po kami ano po niyan. Marami po tayo dito establishment, marami po tayong business establishment po dito sa Bacoor na nagsusupply, nagpe-preventive ng mga ganito po. Pwede po tayong mag-inquire sa City Hall para kung saan makapunta tayo directly sa shop ng mga fire extinguisher po. Okay. Okay. 1 year lang pala yung expired niya. Opo, sa mga business. Expired Oo. due for preventive maintenance. Okay. Okay. Alright. Grabe, ang dami nating nalaman tungkol sa fire Opo. extinguisher. Home emergency evacuation. Right? Home emergency evacuation. Na kung saan po, tinuturo po natin sa mga bata, tulad po ng ating napag-usapan po kanina, ang mainit na usok po, always po yan pataas. Kaya po, tinuturo po natin sa bata paano po siya makaka-escape sa nasusunog na bahay o nasusunog na kwarto sa pamamagitan po ng paggapang. Okay. Okay po? Yan po yung itsura po niyan. Yan. So, ako Gagapang po tayo dyan. Okay. Then, sige po. Tama po ba ang paggapang? Paano Sige po, agapang po. Sanay Sige ma'am. Then, palabas po. Yan. Then, syempre sa paggapang nyo, kapakapa din ho sa harapan para po maiwasan din po natin yung pagkasugat in case. Yan. Bago po tayo mag-forward, kapakapa po. So, pag may apoy or may sunog sa ating mga tahanan, dahil sabi nga ni Sir Marco, ang usok ay pataas. Apo. Ang best way to exit house or our home are through paggapang. So, Apo. itong height daw na ito daw yung height na pwede pa tayo makalabas sa sunog. Makalanghap ng maayos na hangin po. Hangin. At makalanghap ng maayos. Uy, ano natin yun paalala natin sa mga anak natin at sa buong family. Opo. Kasi minsan tumatakbo tayo di ba? Ito, fire blanket. Makatulong din po sa atin kung talagang natrap tayo, no? Kung meron po na tayo nito sa ating mga bahay or sa mga business establishment ay mako-cover tayo kahit papano. Ano po? Mako-cover po natin yung katawan natin kahit papano hanggang sa makalabas po tayo sa nasusunog na lugar o area. Fire blanket. Okay po. Saan po nakakabili? Marami po yan sa mga Ace Hardware. Online din, no? Online po, meron din po. Alam mo, Opo. maganda mag-stock tayo niyan. Mukhang mura lang naman Oo, siya. fire blanket. Tsaka kailangan natin siya in case of sunog. Kasi diba usually sinasabi nila, sir, kapag masusunog at gusto mong lumabas sa sunog at hindi ka makagapang, hahanap ka ng blanket, Opo, babasain mo, babasain. and then ibabalot mo sa katawan mo, saka ka lalabas. True. Pero na tayong fire blanket. So, Wala na, Oo. nakaless tayo ng mga gagawing proseso, Oo, di ba? diba? Pero sa mga in case of emergency at wala po tayong fire blanket sa mga bahay, ang pwede natin Kumot. gawin ay kumot, basain Basain. ang kumot, balot ang sarili, at gapang pa rin po ba palabas? Or nakayuko? Pwede rin gumapang, pwede rin kung accessible naman, malis lang natin yung init. Mhm.
na pwede tayong madarang hanggang sa ma-exit po tayo, makakatulong po yan. Alright. Thank you. Thank you very much. Ayan. At ito naman, Living dahil room. dito sa Strike Fire and Rescue Village, hindi lang natin dinidiscuss at tinuturuan ng mga bata ng tamang gagawin Yes. tungkol sa panahon ng sunog, kundi maging sa panahon naman ng earthquake or lindol. Yun. So, kasama pa rin natin si Sir Marco para i-discuss sa atin ano nga ba ang tamang gawin kapag merong lindol o earthquake. Okay po. Tulad po ng tinuturo sa atin, karaniwan sa mga schools, then sa mga business establishment, nagda-duck, cover, and hold tayo during earthquake. No? Hindi muna tayo nalabas. No? Pag nag-duck tayo, okay, pepesto tayo sa something stable. Okay po. Stable. Okay po. Hindi ako stable. Uy, ako din ngayon. So, isa mga ilalim po ng Example stable. niya na ilalim ng table. Kaya stable. Stable! Pwede rin din sa mga pundasyon Punda. na kung saan pag earthquake hindi naman basta-basta yan eh. Kapag walang table at merong pundasyon, paano po ang dapat na Okay? Paano pag walang table, ikaw? Duck pa rin tayo, no? Duck? pundasyon? Duck tayo. Duck pa din. Kumbaga yung gravity natin, dapat mababalance din natin yung sarili kasi nga nagsishake, no? Yes. Okay? Cover natin ang ulo natin. Siyempre, yung pinakamahalagang parte ng katawan natin. No? Cover. Then hold. Pa rin. Hold. Yan. Then iwan. Ibay na pundasyon ang dapat po. Opo, kung meron man po. Then, iwas tayo sa mga pwedeng bumagsak na bagay tulad ng mga cabinets. Tama po. Ito, tulad po nito, pinapakita dito. At iwas po tayo sa may mga glass windows na kung saan pwedeng mabasag at pwede tayong mabagsakan. After pong humupa ng earthquake, okay po, estimated 1 minute o hanggang sa humupa yung earthquake, doon na po tayo mag-earthquake evacuation po. So hindi po advisable na pumunta or lumabas habang nagkakaroon ng earthquake. Kasi di ba syempre yung iba po ayaw matrap sa loob ng building. Opo. So mas okay na magtago tayo sa ilalim ng mesa or humanap ng pundasyon kaysa lumabas sa open area. Yun po yung tinuturo namin. Nga lang po, hindi natin naiwasan yung iba ho, nagpapanik. talaga. Pero mas malaki po yung danger kung gagawin po nila yon na habang nag-earthquake ay lumalabas po. Kasi nakakahilo po yung earthquake eh. Di ba po? Kung nakaranas na po kayo. Siguro Nakahilo po yan. lalabas ka kung malapit ka sa exit. Opo. Pero malayo ka, sasakay ka pa ng elevator, di ba? Wag na. No po, Ayan. big no po yung Big no pagsakay po sa ang elevator. pagsakay. Ano po yung mga big no-no kapag may earthquake? Yun, pagsakay po sa elevator, then yung pagtakbo po o pag-exit, no? Sa isang building habang nag-earthquake. Sa bahay naman, huwag lalapit sa mga may babasagin, sa mga window. Glass windows, na pwedeng bumagsak. Yung mga aparador. Diba sa yung aparador biglang bumabagsak. Mas malaki po kasi yung danger doon pag ganun po. Okay, so after natin sa earthquake, pagkatapos turuan ng mga bata at ang ating Opo. mga bisita tungkol sa earthquake, tamang earthquake drill or tamang earthquake practices kapag merong mga lindol, saan na po tayo? Next po natin ay dito na po tayo sa taas. Okay, nandito na tayo ngayon sa second floor ng Strike Fire and Rescue Village. Ano ba to? Pinakapalad natin. Ito sa baby. Sa toddler po, iba po. Sa baby, iba po. Sa infant. Yan. Ginagawa yung mga cleaning ng aming paligid. Bala kung anong higpit ko. Gusto ko yung mala-corset na po. Ay, sige, dahan-dahan, lakad. Whoops! Tuwid lang yung tuwid. Okay. Tuwid lang. Ngayon gagamitin natin, tuturuan tayo ni Sir Marco ulit kung paano ang tamang paggamit ng fire extinguisher sa pag-apula ng apoy.